Isinagawa ngayong Lunes ang traditional Monday flag raising ceremony sa tanggapan ng Bureau of Fire Protection Sulu sa pangunguna ni Acting Provincial Fire Marshal Senior Inspector Jason Tiahidjon. Dumalo sa aktibidad ang mga tauhan ng Holo Fire Station at ng Office of the Provincial Fire Marshal. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Senior Inspector Jason Tiahidjon ang kahalagahan ng disiplina, dedikasyon at patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mamamayan. Aniya, ang regular na seremonyang ito ay hindi lamang pag-alala sa wat-awat, kundi pagpaalala rin sa tungkulin ng bawat bumbero sa pagtataguyod ng kaligtasan at kaayusan sa komunidad. Ang ganitong mga seremonya ay paalala ng ating panata sa bayan at sa prosesyon bilang mga tagapangalaga ng buhay at ari-arian. Mula dito sa BFP Sulu, ito ang Bumbero Tausug, magserbisyong mapusog para sa Bangsasug. Refresher training on basic life support and basic first aid sinagawa sa Barangay Pitugo, Municipality of Kalingalan, Kaluang, Sulu. Ladies and gentlemen, ngayong araw, May 2, 2025, nagsanib persa ang mga personnel mula sa Panamaw Fire Station sa pangunguna ni OIC Municipal Fire Marshal SFO1 Jernamel N. Santusa at BFP Sulu Provincial Office under the administration of Acting Provincial Fire Marshal Senior Inspector Jason Tiahidjon sa pag-facilitate ng nasabing aktibidad. Ang aktibidad na ito ay inorganisa ng MDRRM Officer ng Kalingalan, Kaluang, Sulu na si Ginoong Josel Ian Miranda para sa kanilang paghahanda sa darating na halalan ngayong May 12, 2025. Ang isinagawang refresher training on basic life support and basic first aid ay layuning mapanatili ang kahandaan at kasanayan ng mga MDRRM responders sa pagresponde sa mga emergency, particular sa pagbibigay ng tamang BLS at first aid. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mahigit kumulang 60 responders nagmula pa sa iba't ibang barangay ng Kalingalan, Kaluang, Sulu. Ang training ay binubuo ng mga sumusunod na paksa tulad ng CPR, pagbibigay ng pansamantalang lunas sa pagdurugo, bali at iba pang karaniwang pinsala, tamang paglalapat ng pressure bandage at splinting at pagtransport ng pasyente sa ligtas at epektibong paraan. Ang pagsasanay ay naisagawa ng maayos at naging matagumpay. Ang mga kalahok ay nagpakita ng mataas na antas ng interes at partisipasyon. Ayon sa kanilang feedback, naging kapaki-pakinabang ang refresher course lalo na sa practical na bahagi ng training. Inirekomenda na itutuloy ang ganitong uri ng pagsasanay kada taon upang mapanatili ang kahandaan at kumpiyansa ng mga responders